tayong MAIP, meron tayong AIX, meron tayong TUPAD, meron pang AKAP yata, ma'am. AKAP. Pagka po sinuma natin itong 5 ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Secretary, correct me if I'm wrong kung nagkamali ako ng pag-compute, pero parang 194 billion pesos lahat eh. Tama po yan. Karamihan yan sa DSWD. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Filipinos, hindi ba maganda ka kung sabihin ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, let's say 200 to 234 kilowatt hours, ilibre na po natin yon. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yon, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion. Pagkatapos ipamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Mas mabuti pa yata, mas practical, na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Oo. Kaya ako binanggit ito, ako sang-ayon ako na dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ayun, akala ko kasi kukontra ka kanina, Hindi, Secretary. sang-ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Secretary, Boss, Recto, magkano yung budget natin for 2026? Roughly 6.7 trillion. Ano po yung projected revenue po natin? Roughly 5 trillion. That's why you said we are expecting a deficit of 1.6 trillion pesos for More or less. next Cash year. deficit. Cash, yes. Gas. Yes. And that will mean 133 billion per month, 4.4 billion per day Yes. na uutangin natin, That is correct. or 185 million pesos per hour. That is correct. Nakakatakot, di ba? Totoo po yun. Pero sabi mo kanina, wag tayong mag-alala kasi alam nyo, nasa ano pa naman ito eh. Correct. Manageable, sabi mo. For as long as we grow faster than the debt, if the economy grows faster than the debt, then we outgrow the debt and we pay down the debt. That is the problem. Ang masama, if the debt is growing faster than the economy. Yun nga eh. Yes, sir. At ano na yung outstanding debt natin sa ngayon? Roughly 17 trillion. 17 trillion, what is the debt to GDP ratio? 61% because the economy is roughly 28 trillion. But that's one benchmark. There's another benchmark, yung general government debt. Doon naman, mga 57% lang tayo. At katulad nung nabanggit ko kanina sa presentation ko, meron naman tayong upgrade sa ating mga rating agencies dahil nakikita nila na the economy is still growing faster than the rate of our debt. Kasi ang mahalaga, we reduce the deficit over time. Yung aking mga kaibigan na mga pessimists, sabi nila, alam mo, yung comfortable na ratio is 60%. Ngayon, tama po yun. Nung araw, na-breach mo na yung parang lumampas na tayo. Depende yan kung ano ang debt mo. Katulad nung nabanggit ko kanina, 70% of our debt is domestic. Hindi, 69% ang sinabi mo kanina. 69, 70%. Roughly, okay, 70%. Roughly. Yes. Kasi tinatandaan ko lahat ng sinasabi mo. Tama po yan. Tama po yan. Ganito so, 69% ang domestic. Okay. Ang sabi mo kanina, pumaya pa tayo because, ang domestic natin ay 69%. Correct. At lahat naman ng yan ay napupunta na dagdag na kita ng ating mga kababayan. Utang natin sa ating sarili. Tama po yan. Yes, sir. Ang problema, kamukha nung napapatunayan sa aming mga pagbubungkal nitong mga flood control, mukhang yung mga ibang nauutang natin na ito nga ay naitatawid natin sa mga projects, lalo na yung flood control. Kahapon lang na naka-establish na kami ng 2 na ghost projects. Ang totoo niyan, binubungkal namin, there are about 60 potential flood control projects na ghost. So, kasama dito ay itong 69% hindi bumabalik sa kita kasi puro ghost ang nangyayari. Ito yung nakakatakot, Secretary. I agree with you. At katulad nung nabanggit ko kanina,
we have to grow faster than the debt. So halimbawa, kung yung flood control yan, nagastos ang tama yan, mahigit 200,000 trabaho na ibigay sa ating mga kababayan. At siguro yung ekonomiya natin hindi lang lumago ng 5.7% o 5.9% in the last 3 years on the average, kung hindi masigit pa. So nakakalungkot talaga itong problema sa flood control. At siguro, meron din akong gustong, kung mamarapatin po ninyo, maybe I can show you one slide dahil baka makatulong sa ating committee. Maybe I can show the DPWH slide. Meron akong slide na nakita at tayo naman matagal na rin tayo sa Kongreso at sa Senado at siguro ito makakapagbigay ng konting kaalaman kung bakit siguro lumaki yung flood control projects. Can we Flood control. The DPWH side. Yeah. Can we flash the DPWH slide? Sana ito makatulong ito. Kung titignan ninyo itong slide na to. Condition of Philippine Road Network. Tignan nyo yung October to 16, 2024. Yung national road natin, kung titignan ninyo, total kilometers, Sa 35,000. flood control na lang kasi flood control lang sinasabi. Hindi, precisely my point. Tignan ninyo, national road, 99.1% tapos na. Tignan yung national bridges, 99.9% tapos na. So kung tapos na lahat ito, pero kita mo yung local roads, yan ang may malaking problema. So nangyari, linipat, kasi gawa na yung mga national road, napunta sa flood control as part of the core mandate ng DPWH. Kaya kung akong tatanungin, kulang tayo sa classroom, kulang tayo sa hospital, kulang tayo sa local roads. So siguro, at siguro kulang na rin tayo sa national. Baka kailangan dagdagan din natin yung national road. Pero wala akong nakikitang data tungkol sa flood control. Opo. Salamat po sa karagdagang karunungan, Secretary. Salamat po. Babalikan po natin yan kasi Opo. pagdating na ng pagtatanong ko kay Secretary ng TBM, madadaanan natin yan. Opo. Yun pong 6.7 trillion na budget, ilang porsyento po yun ng ating projected GDP? About 22.5%. Yeah. Roughly, 7.5. Thereabouts, no? Where is it? Ito yung disbursement. 22%? 22%. Where is it? 21.5? The disbursement, 22%. Yeah. That's 22%. Yes. 22%. Yeah. The disbursement is 21.5. And what is our projected GDP? About 30 trillion. 30 30 trillion, more or less, yes. So we need to grow by how much in order to achieve this? If the deficit will grow by 5.5% this year and the economy grows by, in real terms, by 5.5%, then equal lang. If the But we need to overtake, Correct. kasi dapat mas mabilis ang growth Correct. natin sa economy. So Correct. what should be the growth, So, ideally? halimbawa, correct. So today, we expect the economy nominally to grow roughly about 7.5% to 8%, nominally including inflation, and the debt will increase by about 5.5%. Another way of looking at it, halimbawa, if interest rates are at 6%, pag umutang ka, and inflation is at 3%, your real cost of money is 3%. Yes. If the economy grows by 6%, panalo ka ng 3%. Kaya nga, yung 7.3 Yes. must be achieved na growth natin sa economy. Anything higher than the rate of debt, At the very least, 7.5. anything higher than the rate of debt, the increase in the rate of debt is positive. But ideally, we need to grow at 7.5 para lang. Ideally, if we could grow faster than that, even better. No, kasama ng nominal yun, Oo, nominal yun. Apa. Yung collection effort natin sa tax, Secretary, Yes. Apo. comparable ba yun dun sa collection effort ng mga Asian countries? A very good Kasi question. baka That's correct. yun ang dapat nating tingnan. That's correct. Very Diba? good question. Yes, we do have a slide on that. The average revenue to GDP ratio in ASEAN is 16.5%. So tayo, nandun tayo sa 16.5%. So Okay, lahat tayo. yung benchmark namin sa DOF. Tinitingnan natin yung mga international best practices at dito sa ASEAN, yung benchmark dyan, yung revenue to GDP, roughly 16.5, nandun tayo. Ang ASEAN average is 16.4. So tayo last year 16.5, so 0.1, mas maganda yung atin.
Kasi Secretary, Mr. Chair, nung binabalikan ko yung ating nakaraang kasaysayan, 1965 for example, Mm. ah, 1 year old pa lang ako noon. wala ka pa siguro noon. 1 year old, 1 year old. Si Chairman wala pa eh. Ah, per capita GDP, we're number 2 in Asia. That's correct. Pagkatapos tinitingnan ko Sunod yung... sa Japan. Ha? Sunod sa Japan. Sunod tayo sa Japan. Tama. Pagkatapos talagang may iyak ka, malulungkot ka, bakit paunti-unti tayong bumababa? Hanggang sa ma-overtake na tayo ng Brunei, na-overtake na tayo ng Singapore. Dahan-dahan, ngunit consistently na-overtake tayo per capita GDP. Mm. Nakakaiyak talaga, na-overtake na tayo ng Malaysia, na-overtake tayo ng Thailand, and then Indonesia. Tama po yun. Nakakalungkot talaga. And officially, last month, we were overtaken by Vietnam. Tama po? Size of the economy, I think mas malaki pa rin ang Pilipinas ng konti. Yes, but But trajectorily, I am think talking that- about per capita GDP. Yeah, that's possibly. Officially, Yeah, that's correct. Yes. na-overtake na po tayo. Huwag na po sana tayong papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia, o kaya Timor-Leste. Ah. Baka maiyak na po tayong lahat, Secretary. And that's why we gotta get our act together, both the executive and Congress. Yun nga po eh. Yes. Secretary, magsasegue ako ng konti. Opo. Meron po kasi akong panukalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong 5 klaseng ayuda eh. Yung isa po, conditional, ito po yung 4Ps. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong MAIP, meron tayong AIX, meron tayong tupad, meron pang AKAP yata, ma'am. AKAP. Pagka po sinuma natin itong 5 ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Secretary, correct me if I'm wrong kung nagkamali ako ng pag-compute, pero parang 194 billion pesos lahat eh. Tama po yan. Karamihan yan sa DSWD. Yes, sir. Pag sinama Ngayon mo po, pa yung MAIP, tupad, yung MAIP sa health yan, yung tupad, DOLE, yes, yes. yung AIX, DSWD, and so on and so Correct, forth. correct. 194 billion pesos. Ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Kasi naghanap po ako, nagtatanong-tanong, talagang hindi ko po ma-ascertain. Kung talagang yung 5 ayuda na yon ay napunta dun sa talagang dapat kapuntahan. Yeah. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population, numbering about 5.5 million households, or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong 5 na ito, na kung ito'y naibigay talaga sa talagang targeted na sector, baka naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos, kung talagang naibigay o hindi, nagpasya po ako na gumawa ng isang medyo may pagka-radical, pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Filipinos, hindi ba maganda ka kung sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, let's say 200 to 234 kilowatt hours, ilibre na po natin yun. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yun, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion. Ito sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatapos ipamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Hindi po ba practical yun? Yeah. Ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4Ps. Yung 4Ps po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yun. Correct. At So, yan po merong guidelines. Correct. So, Pero pagka yung MAIP na po, yung AIX, yung tupad, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala na yun. yung pagkaalam ko, may data yan, ang 4Ps, no? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AIX.
So, meron pong data sa papel. Pero pag nagtanong po kayo on the ground, sapagkat lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, Oo. talagang sinusuyod ko. Kung minsan po ang audience is about 40,000 to 50,000 people. Mm-mm. Talaga pong tatanungin ko, sino po ang nakatanggap? Wala pong sumasagot eh. Mm-mm. So, kailangan pong ma-check. Kaya ko nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical, Oo. na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Ang alam ko rin, doon sa Lifeline subsidy, meron tayong pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo. Hindi po, Meron- 20 kilowatt hours lang ang nasa lifeline po. Ulitin ko lang. Hindi po 120. Yeah, ulitin ko lang. Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado ko po yung secretary, laderize po yan. Okay. Katapos-tapusan po, ang lifeline, Yes. 20 kilowatt hours. That's Parang ang isang bahay nagsindi ng ilaw isang araw, yung 29 days, hindi na siya Pero gagamit. ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Mm. Doon na lang natin ibase kasi po, Ako, kaya ako binanggit ito, ako sang-ayon ako na dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. ayun, akala ko kasi ko kontra ka kanina, Hindi, Secretary. sang-ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Ayan. Kasi rine-review na rin namin to ngayon. Dahil Salamat alam po. namin na hindi napapatupad. Salamat po. Opo.